Vote straight ako at family ko team suka. Thank you very much po. Alam niyo minamaliit po tayo. Minamaliit tayo ni Gadon, minamaliit tayo ng presidente, minamaliit tayo nila Tito Soto, yan nila Erwin Tulfo. Feeling nila panalo na sila eh. Ipakita po natin yung totoong puwersa natin. Huwag po niyong problemahan yung ibang bagay. Yung mga daya-daya na yan. Bumoto kayo, iboto nyo straight. Wala nang iba. Halata mo din, sir. Hinahanapan ng mga tukmol paninira mga kandidato natin kahit petty at walang kwentang paninira. Meron lang may content halatang halata, Marcos Alipores. Hindi po yung mga ibang nga natin, hindi po Marcos eh. Mga Duterte pa yung nagsasabi niyan. Kailangan solid tayo. Pakita po natin kasi ang tagal na tayong biruin mo yan si Gadon, laging sinasabi 3 milyon lang daw po ang mga Duterte supporters. Ang nagpanalo daw kay BP Sara. Alam niyo po, pag ibinoto nyo pa rin yung mga kandidato nila, kinakantyawan na nga tayo. Ang nagpanalo raw kay BP Sara si BBM eh. Alam nyo lahat kung sino yung nagpunta ng Davao, kung sino yung nanligaw kay Sara Duterte. Pero kaya po nilang baliktarin yung kasaysayan. Kaya po nilang sabihin na si Sara Duterte pa ang ipinanalo ni BBM. Lahat ng tao sa Pilipinas alam na nagpanalo kay BBM si BP Sara. Pero sila hindi. Ang nagpanalo kay Sara Duterte, si BBM. Lahat ng PDP iboto natin. Si Gadon saling po sa government position. Boss Badong, pati mga pulis naka-red na din para dumami lang sila. Kita nyo? Panlilin lang pati sa mga uma-attend. Kuya Bads, anong balita sa Vicecam? Ang alam ko hindi sumagot eh. O hindi lang nila, depende, no? So kung sumagot sila, hindi binalita o hindi sila sumagot talaga. Loyalista, di ba? Bakit hindi siya nananalo? May puwersa naman talaga tayo. Budol, bangag, manggagamit, BBM. Huwag niyo pong, kung may vlogger po kayo mapapakinggan na ganyan ang pananaw, huwag niyo po silang, anong tawag doon? Kondinahin. Mga Duterte rin yan eh. Kaya lang, syempre, iba po yung gusto nila mangyari. Kaya, tayo na po ang bumoto ng straight. Kasi ang gusto yung iba, gusto makatiyak yung kanilang bata. Meron silang paborito eh. Tayo rin naman may paborito, di ba? Kaya lang, mas may laban tayo paglahatan eh. Team suka na nga. Boss ginawang private army na ang mga kapulisan sa Davao. Kaya nga walang tigil sa kampanya si BBM para mapalabas niya na siya nagpanalo kay BP Sara. Ang mabigat na kalaban dyan ngayon, Comelec. Okay na po yan. Meron na po nangangampanya dyan. Parang kanya-kanya tayong trabaho eh, di ba? Meron po bang namoblema sa atin kung paano magrarally sa lugar niyo? Halimbawa, taga Cebu kayo. Pinoproblema ba ng mga taga Cebong Duterte supporter kung kailan magaganap yung rally, paano magkakaroon ng rally, sinong hindi po. Aattend na lang kayo pag may rally na, di po ba? Ganon din po yung pananaw natin sa Comelec. Kaysa binibigyan natin ng pasakit yung sarili natin, may nakatoka na po dyan. Huwag nyo pong problemahin yan. Katulad ng hindi tayo namumblema ng organisasyon ng rally. Namumblema ba kayo? Di ba pag may rally, uma-attend lang kayo? Matindi po yung paghanda bago ang rally. Sinong mga ngalaga sa sound system? Sino yung mga ngalaga sa mga speaker? Hindi po natin pinoproblema yan, di ba? Ganon din po yun. Huwag din po natin problemahin kung madadaya tayo o hindi. Kasi may nakatoka na po dyan. Walang karapatan ng mga kandidato
na manalo kung kaya silang dayain. Yan lang po ang sa akin. Yung umaten sa Carmen Davao, hinakot lang po, daming bus, pero yung hinakot Maka Duterte. Correct. Yun na nga eh. Kaya po hindi yan sukatan. No? Mahalin tulad natin yan yung kay Lenny. Ano sabi ng mga tao? Ano kami? Marcos Sara kami. Ba't kayo matin dyan? Libreng concert eh. Sa dami ng volunteer na mga nagko-concert, nanonood lang yung mga kabataan. Karamihan doon, mga hindi pa botante. Marami talaga. Ganun lang din natin titignan yun. Marami dyan ay botante ni Duterte, yung umatin doon. Sa 18, sa sa may pa rin, sa Tricom pa rin. Solid PDP laban Dubai UAE. Yan. Boss Bats, kung talaga magaling si Gadon, bakit hindi siya sinali sa lineup ng mga sinusuka sa mga tumatakbong senador? Superstar po yan. Halos lahat po yan is either yung pamilya, yung sikat yung apelyido, Yung tatlong itlog na tulpo, Boss Buds, diretso talaga sa Poso Negro. Correct. Boss, baka tulog lang siguro ako, Kuya Buds, kasi late ako nagising. Yan. Boss Buds, pahiya si BBM sa Iloilo, di siya pinansin. Kahit naman po sa Davao eh. Kaway ng kaway. Titignan. Yung mga kinakaway niya po, wala namang kumakaway. Alalene rin eh. Boss Bad, sana makapunta ka sa lawag rally ng PDP. Rurok. As usual, Sir Badong, andyan na naman ang sakit Bobo M. Kumakaway siya sa mga tao na walang paki sa kanya. Grabe yun, no? So wala akong narinig kay Gadon na may magandang plano sa mahirap na kanyang pwesto sa gobyerno. Meron naman siyang ginawa, di ba? Sa kanya yata galing yun, yung 26 pesos eh. Hindi ka na mahirap. Boss, bigyan ko na lang ng gatas ng ina si BBM, baka sakaling tumalino. Ewan ko ba, boss, tingin ko kay Gadon, abnormal na. Tama, no? Parang hindi na siya normal, no? Si Carlo Nograles, inaantay talaga niya sa backstage si Bobo M. Plastikan as usual, kasama yung couple ng Mindanao, si Chino at si Marga. Kala ko kumakaway sa langit si BBM dahil high na naman.